Nagsisimula ang kwento sa nakaraan, kung saan isinasalaysay ng pangunahing tauhan ang kanyang buhay, kung paano siya muling isinilang sa isang pantasyang mundo. Nakatingin siya ng may pagtataka sa kanyang harapan. Sa silid kung saan siya muling isinilang, may isang lamparan na may lumang kandila, sa halip na lii, at ang liwanag nito ang nagpapaliwanag sa maaliwalas na kisam. Isang mundong pantasya na tila nalabi mula sa sibilisasyong pangmundo. Ang bahay kung saan muling isinilang si Leon Dragonia ay itinuturing na mayaman. Hindi ito masamang muling pagsilang para sa isang ulila na namatay sa labis na pagtatrabaho. Iniisip niya na may isa pang dahilan kung bakit niya naisip na mayaman ang pamilyang ito. Ang kanyang biolohikal na ina sa katawang ito ay napakaganda. Nakangiti ito habang may luha sa kanyang mga mata, tinatawag siya bilang kanyang anak na si Leon. Napaisip siya na sa kabutihang palad, sa hinaharap, hindi siya magkakaproblema pagdating sa pag-ibig. Sa kanyang 3 taon, nasilayan ni Leon ang mundo sa labas ng bintana, lagpas sa kanyang duyan. Nakahawak siya sa bintana habang nakatayo sa isang upuan. May ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang maningning na sikat ng araw. Nakita niya ang maraming bahay at eskinita sa labas at naisip niya na ito nga ay isang ganap na naiibang mundo. Dahil bata pa siya, napakalawak ng mundo sa labas ng duyan. Sa puntong iyon, dumating ang yaya sa may pintuan at tinawag siya ng malakas bilang Batang Panginoon. Inisip ni Leon na tapos na agad ang kanyang munting paglalakbay. May pawis sa mukha ng yaya habang binuhat siya palayo sa bintana. Habang papalayo, sinabi nitong delikado iyon, baka may gawin sa kanya ang arsidukesa. Napagtanto ni Leon na ang kanyang pamilya pala ay kabilang sa maharlikang dukado ng kaharian. Napatingala siya sa kanyang yaya, may butil ng pawis sa kanyang mukha, saka humingi ng tawad. Siya ang lehitimong anak ng dakilang duke ng Dragonia, sa kaharian ng Lionheart, ang tinatawag na batang dakilang duke. Sa 8 taon ng kanyang buhay, hawak ni Leon ang isang punyal habang namamangha sa kagandahan nito. Sa panahong iyon, nagsimula na siyang magsanay sa paghawak ng espada, bilang isang hinaharap na kabalyero ng kaharian. Ginagamit niya ang espada kasabay ng aura, at ang nagtuturo sa kanya ay ipinadala mula sa palasyo mismo, ang banal na kabalyero na si Sir Gordic. Si Wulfric Dragonia ay tumingin kay Leon na may ngiti sa kanyang mukha at marahang ipinatong ang kamay sa ulo nito. Samantala, nakangisi si Gordic at sinabing marahil ito ay kalooban ng Diyosa. Isang karangalan para sa kanya ang sanayin si Leon at ikinagagalak niyang makilala ito. Nagtaka si Leon, siya ba talaga ay isang banal na kabalyero? Ngunit sa huli, ngumiti rin siya at malakas na nagsabing ikinagagalak din niyang makilala ito. Ngunit ano ito? Sa kanyang 14 na taon, hawak niya ang kanyang bag sa likod, pagod na pagod, at mariing sinabi na ang siraulong si Gordic ay tila ginagawang katatawanan ang mga batang tulad niya. Ang mga banal na kabalyero ay tunay ngang mga halimaw na nasa balat ng tao, at napakahirap makamit ang kanilang titulong iyon. Pinagmasdan siya ni Gordic habang nanginginig ang kanyang mga binti sa bigat ng batong kanyang hinahatak at sinabing, bukod dyan, isa pang ikot. Naisip ni Leon na una sa lahat, sa pamamagitan ng pagsasanay at pagtapos ng mga misyon, dapat siyang maging ganap na kabalyero ng kaharian, mag-ipon ng karanasan at kasikatan. Hawak niya ang kanyang espada habang may tiwala sa sarili, mabilis na umatake kay Gordic na nasa depensa. Naisip niya na pagkatapos, kailangang mapili siya ng banal na kopita at inumin ang banal na tubig. May matinding determinasyon sa kanyang mga mata habang muli siyang umatake ng buong lakas, dahilan upang lumipad ang mga bato sa paligid. Dagdag pa rito, bilang tagapagmana ng Dragonia, kailangan niyang matutunan ang lahat ng kinakailangan upang maging dakilang duke. Malakas siyang tinamaan ni Gordic, dahilan upang kumalat ang alikabok sa paligid. Sabi nito sa kanya, tumingin ka sa kalaban mo hanggang sa huli. Napaisip si Leon, una muna ang mga aralin ng tagapagmana bago ang mga aralin bilang banal na kabalyero. Kung talagang may Diyos, nais niyang ipanalangin na sana ay patawarin siya nito. Nakahandusay si Leon sa lupa, pagod na pagod, nakabuka ang bibig habang nanginginig ang kamay na may hawak na sirang espada. Naisip niyang kahit hindi siya naniniwala sa relihiyon, tila gusto niyang manalangin ngayon. Sa kanyang 16 na taon, naglalakad siya sa gitna ng mga basang kalsada sa ilalim ng madilim na kalangitan. May tiwala siyang tumingin sa kanyang harapan habang mahigpit na hawak ang kanyang kapa. Sinabi niya ng mariin, tiyak na nandito lang ito. Naisip ni Leon na naglakbay siya sa buong mundo upang makuha ang pagkilala ng Diyosa, maging isang banal na kabalyero, at makatanggap ng mga misyon.
Nakatingin siya ng may pagtataka sa maliwanag na bahagi sa likod ng mga dahon, kung saan lumalabas ang makapal na itim na usok. Nagtanong siya sa sarili kung paano niya makakamit ang pagkilala ng Diyosa. Sa nayon na nilalamon ng apoy, sigaw ng mga tao na papalapit ng papalapit ang mga orsi at nakiusap silang iligtas sila. Inisip niya na kung masigasig siyang mag-ipon ng kasikatan at mabubuting gawa, darating siya upang bigyan siya ng isang misyon. Isang lalaki ang tumingin sa berdeng orsi na nakatayo sa usok at malakas na sinabi kay Sir Gildas na napakarami nilang orsi at ito na ang kanilang katapusan. Naisip ni Leon na marami siyang pagkakataong gamitin ang kanyang espada, kaya siya ay nag-alala. Tumingin siya sa orsi na lumingon sa kanya at malakas na sinabi na sila ay mga halimaw. Malakas niyang tinanong kung paano nila nagawang yurakan ang lupain ng kaharian gamit ang kanilang maruruming paa. May determinasyon sa kanyang mukha, malakas niyang hinampas sila ng kanyang espada. Naisip niya na marami ang kaaway ng kaharian. Sa kanyang ika-20 taon, nakatingin siya sa harapan ng may pagtataka at naisip na nakatagpo siya ng isang diyosa. Nakatingin pababa ang diyosang si Ariana, nakapulupot ang kanyang mga braso, at sinabi sa anak ni Wulfric na si Leon na binibigyan niya ito ng isang misyon upang patunayan ang kanyang dangal at pananampalataya. Naisip ni Leon na hindi ito isang biro, tunay siyang isang diyosa. Lumuhod siya sa isang tuhod, habang nakatayo si Ariana sa ibabaw ng ere, malakas niyang sinabi na tinatanggap niya ang kanyang utos. Naisip ni Leon na ang diyosa ay tunay ngang umiiral. Matapos ang maraming labanan, naging isang banal na kabalyero siya. May kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, lumuhod siya habang nakasandal sa kanyang espada. Naisip niya na kahit matapos iyon, patuloy siyang nakipaglaban, pinutol niya ang mga orsi, winasak ang mga goblin, at pinuksa ang masasamang kulto. Sa huli, naging isang militar na kabalyero siya ng kaharian, na nagbigay sa kanya ng karapatang tumawag ng iba pang mga kabalyero. Tumingin siya sa maliwanag na liwanag sa harapan niya habang nakatayo sa gitna ng mga patay na orsi na nagkalat sa lupa. Naisip niya na nakapatay siya ng 700,000 orsi, kasama na ang mga babae at bata. Sa kabila ng maraming sugat, umiti siya at tumingala sa araw, mga halimaw sila, isinumpa ng langit. Naramdaman niyang buhay na buhay siya matapos ang mga laban. Sa kanyang ika-35 taon, ang tunay na banal at kalahating Diyos, si Argent Majesty Leonhard, ay pumanaw. Nangyari ito habang nakikipaglaban siya sa isang makapangyarihang demonyong tinawag ng imperyo. Ang mga orsi pangay sakit na sa ulo, ngunit ngayon, nagwawala pa ang mga demonyo, kaya't dapat magbalik loob ang sangkatauhan sa mga Diyos at paglingkuran sila ng may pananampalataya. Matapang na nagmartsa si Leon sa unahan ng mga banal na nagdadala ng kanyang kabaong. Nakatingin siya ng may determinasyon sa kanyang harapan at inisip na ang mga salamangkero ng imperyo ay isa na namang pangkat ng mga halimaw. Bukod dito, kailangang pumili ng isang banal na kabalyero upang pumalit kay Haring Leonhard na pumanaw ng may karangalan. Sa gitna ng kaguluhan, yumuko ang mga tao upang salubungin ang diyosang si Ariana na lumitaw sa gitna nila. Napalibutan siya ng liwanag, iniunat ang kanyang mga bisig, at lumutang sa gitna ng simbahan sa harapan ni Leon. Sinabi niya na ang kanyang tapat na kabalyero ang magmamana ng sagisag ng dangal at pananampalataya. Naisip ni Leon na bumaba na ang diyosa at itinuro siya. Yumuko siya, at habang nakayuko, sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag, sumang-ayon sa kanya si Ariana. Naisip niya na ito ay isang marangal ngunit mabigat na tungkulin, ngunit hindi niya maaaring biguin ang kanyang mga kabalyero at ang mga mamamayan ng kanyang kaharian na sumusuporta sa kanya. Isinalin niya sa kanyang sarili ang banal na kayamanang natanggap mula sa diyosa, ang puso ng leon, at nanumpang ipagtanggol ang banal na kopita. Marahang ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa korona sa kanyang ulo. Naisip niya na bilang dakilang duke ng Dragonia, siya na ngayon ang hari ng kaharian ng Leonhard. May pagod na ekspresyon sa kanyang mukha, habang bumabagsak ang liwanag na mga talulot sa kanyang likuran, inalis niya ang kanyang mga kamay sa kanyang korona. Sa kanyang ika-80 taon, napakaraming nangyari sa panahong iyon. Nakasakay siya sa kanyang kabayong pangdigma, mahigpit na hawak ang kanyang espada, habang sumugod patungo sa mga orsi. Naisip niya na nagkaroon ng 3 malalaking digmaan laban sa kanila, at may isang kakaibang goblin na nag-evolve bilang isang dakilang demonyo. Patuloy na nagdala ng matinding kaguluhan ang imperyo. Isang kabalyero sa likuran ni Leon ang tumawag sa kanyang kamahalan at sinabi na may kumakalat na balita, ang madilim na pangkat ng salamangkero ng imperyo ay gumagawa ng mga kakaibang eksperimento.
Nakatitig si Leon sa malayo ng may seryosong mukha, tahimik lamang at iniisip na lahat ng ito ay dahil tinanggap ng imperyo ang mga hilagang paganong halimaw sa kanilang hanay. Sinusubukan nilang maging malaya mula sa Diyos. Tumingin siya sa harapan ng may pagod na ekspresyon at inutusan silang tipunin ang mga kabalyero. Naisip niya na ganito ang nangyayari kapag binibigyan ng karapatan ang mga taong hindi man lang karapat-dapat maging alipin, mas mabuti pang sakupin silang lahat. Sa ika-negatibo 70 taon, sa wakas ay nakapagdulot ng malaking pinsala ang mga halimaw ng imperyo. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harapan ng wasak na estatwa at may sinabi sa sarili niyang wika. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at malakas na sinabi na inihandog niya ang 3 milyong sakripisyo at humiling na pakinggan siya. Naisip ni Leon na lumampas na sa linya ang halimaw ng emperador. Ang halimaw na nagsasabing ayaw niyang mamatay ay nagpatiwakal kasama ang 3 milyong mamamayan ng imperyo. Ang Panginoon ng Kaguluhan ay ipinatawag sa kabisera, at sa huli, tinipon ni Leon ang lahat ng kabalyero at kinuha ang banal na espada. Nabasa pa rin ang dugo ng mga Orsi na pinatay noong nakaraang taon. Mabilis siyang naglakad patungo sa bukas na pinto at inutusan silang magtungo sa imperyo. Sa ika-negatibo 121 taon ng kanyang buhay, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa kabila ng kanyang kagustuhan, bumagsak ang mundo. Mahigpit niyang hawak ang isang gulagulanit na manika, at naisip na sinubukan niyang talunin ang kasamaan kasama ang lahat ng Diyos ng mundong ito, ngunit hindi niya ito napigilan. Nakatayo sa likuran niya si Aran na nakaluhod at tinawag siya. Walang lingon siyang nagsalita na maaari siyang maging proud, ang kanyang ama ay namatay ng may dangal at nagpunta sa mundo ng mga Diyos. Mabilis siyang tiningnan ni Arun ng may pagod na mukha at sumang-ayon sa kanya. Lumingon si Leon sa gilid, mahigpit na hawak pa rin ang manika, at inutusan ang lahat ng hukbo na tumingin sa hinaharap. Naisip niya na dapat itong makita ng Diyosa. Dapat niyang marinig ang kanyang mga kabataang kabalyero na nanginginig sa takot. Nakatingin sa hukbo ng mga kabalyero, tinanong ni Leon kung naririnig ba niya ang tunog ng mga demonyong nagkalat sa buong lupain. Naisip niya na ang mga kababaihan ay pinapatahan ang mga bata, nilulunok ang kanilang mga luha. Ang nakababatang henerasyon ay pilit na hinahawakan ang namamatay na apoy ng paglaban, at ang mga kabalyero ay sinusubukang magtanim ng binhi ng pag-asa sa disyertong nilunod ng dugo. Tinanong ni Lian, matapos kunin ang kanilang mga kapatid, kung naririnig ba niya ang mga tinig ng mga halimaw na kumuha sa kanilang mga mahal sa buhay. Naisip niya na siya ang tagapagdala ng banal na espada, ang banal na sibat, at ang banal na kopita. Nakasakay si Leon sa kanyang kabayo, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, at malakas na tinanong kung naririnig nila ang tunog ng kasamaan na nagtatangkang durugin sila. Galit na galit siyang sumigaw na magalit sila, walang katapusang magalit, magalit sa mga walang hiya, at hangal na naniniwala sa ilusyon ng tabumpay. Naisip ni Leon na bilang unang kabalyero ng Diyosa, alam niyang hindi niya mapipigilan ang kasamaan na lumalawak lampas sa abot tanaw. Malakas niyang sinabi sa mga kabalyero na huwag nilang kalimutan, hanggat hindi nila nawawala ang kanilang dangal, hinding-hindi sila matatalo. May kumpiyansa sa kanyang mukha, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada na lumitaw mula sa portal at inisip kung ano ang dapat gawin ng isang kabalyero. Sa determinadong tingin, pinalipad niya ang kanyang kabayo, hawak ang kanyang sandata, at malakas na sinabi na ito ay sa pangalan ng Diyosa. Sinabi ni Ariana sa kanyang kabalyero, sa kanyang marangal na kabalyero, na ang kanyang Diyosa ay mananatili sa kanya hanggang sa huli. May pawi sa kanyang mukha, sinabi ni Leon na ito ay para sa kanilang dangal, para sa Lionheart. Malakas siyang sumigaw na may nakakatakot na ekspresyon na sumugod sila at umatake. Naisip niya na sa taglamig na iyon, nagkaroon sila ng isang tiyakang labanan laban sa 10,000 demonyong lumaganap sa buong lupain. Ginamit ang mga barbarong alipin bilang buhay na panangga, ang mga mandirigma ng kalayaan na may hawak na sibat at kalasad, at ang mga kabalyero ng karangalan ay umalis ng may dangal. At tanging ang hinirang ng lahat ng Diyos, siya lamang ang nanatili hanggang sa pinakahuli at pumatay sa mga demonyo. Pinutol niya ang daan-daang demonyo at malalaking halimaw, ipinakita ang kapangyarihan ng isang kabalyerong tagapag-ingat ng banal na kopita. Sa taong 217, hindi pa rin natatapos ang taglamig. Mula sa taong 234 hanggang sa taong 256. Winawasak ni Leon ang natitirang tarangkahan ng mga demonyo, kaya wala na silang matatakbuhan.
Humarap siya sa mga demonyo nang may nakakatakot na tingin at isang dilaw na aura sa kanyang mga mata at malakas na sinabi na sila ay kaawa-awa at kasuklam-suklam na kasamaan. Ngayon, sila ang mga halimaw na nakakulong sa mundong ito kasama niya. Ngayon, lilipulin niya silang lahat hanggang sa wala nang matira. Ang mga halimaw, may takot sa kanilang mga mukha at butil ng pawis na tumutulo, ay mabilis na tumingin sa harapan. Naisip ni Leon na hindi siya ang naipit, sila ang nakulong kung nasaan siya. May nakakatakot na ngiti, buong lakas niyang pinuksa ang mga demonyo gamit ang kanyang espada, pinutol sila hanggang sa mapuksa. Taong 300, isang dambuhalang kalansay na may pulang aura sa kanyang mga mata ang sumigaw ng malakas sa sakit. Malakas na nagtanong si Kim Jin-soo kung ayos lang ba si Hari. Ang mga tao ay nakatayo at nakatingin sa dambuhalang patay na halimaw na nakahiga sa lupa at nagtanong kung ano yon. Nakatayo sila malapit sa asul na tarangkahan at malakas na sinabi na posible palang patayin ang isang dakilang demonyo gamit lamang ang isang espada. Ang ulo ng dakilang demonyo, may nakabukas na bibig at dumadaloy na itim na dugo mula sa kanyang mga mata, ay nakalatag sa lupa. Si Leon, duguan ang mukha, ay nagsabi sa matatapang na lalaki na bumangon, hindi pa oras para magpahinga, kailangang bumangon sila at lumaban. Ang representante ng Korean Hunters Association, si Han Hari, ay mabilis na tumingin sa harapan ng may gulat sa mukha at nagtanong kung sino siya. Si Leon, balot ng naglalagablab na aura, hawak ang kanyang espada, lumapit sa demonyo at sinabi na siya ang hari ng Leonheart. Kalma niyang sinabi na siya ang hari ng matatapang na kabalyero at ang taong tumutupad sa kalooban ng Diyos. Humarap siya sa kanila, hubad ang katawan, at sinabi na siya si Leon Dragonia Lionheart. Tumingin si Hari sa kanya nang may pagkamangha. Eksaktong taong 300 noong nakilala niya ang mga taga-Earth. Ipinabatid ng sistema na lahat ng mga demonyo ay natalo na at wala nang natitirang demonyo. Ang hari ng dilim ay sa wakas ay nagbalik. Sa kasalukuyan, isang tarangkahan ang bumuka sa gitna ng Seoul. Ang antas ng tarangkahan itim ay hindi masukat. Ang Korean Hunters Association at ang World Hunters Association ay humingi ng tulong mula sa malalaking guild upang makialam sa bagay na ito. Ngunit lahat sila ay tumanggi dahil hindi matukoy ang antas ng kahirapan. Itinaas ni Hari ang kanyang kamay na may gulat sa mukha at tumingin sa harapan. Sa huli, inutusan ng gobyerno ang Korean Association na sila ang maunang pumasok, na halos katumbas ng pagpapatiwakal. Tinignan ng asosasyon ang asul na portal sa kalangitan ng may pagkamangha. Naalala niya ang hubad na katawan ni Leon at naisip kung ano ang kanyang nakaharap. Tumingin si Hari sa harapan ng may gulat sa mukha at maruming itsura at inisip na ito ay isang hubad na katawan. Tinawag siya ni Jin-soo mula sa kanyang alaala. Tumingin si Hari sa pulang portal sa langit at sa mga bangkay ng mga halimaw na nakakalat sa paligid. Naputol siya sa kanyang iniisip, napamangha at gumawa ng isang malakas na tunog. Iniabot ni Jin-soo ang kanyang kamay na may hawak na tasa at tinanong kung pagod ba siya. Nauutal siyang sumang-ayon at malakas na nagpasalamat. Umupo si Jin-soo sa isang upuan, may interesadong ekspresyon, lumingon sa kanya, at nagtanong, ano nga ba ang naroon? Ipinatong ni Hari ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita, at sinabi na mahirap paniwalaan ng lahat ang kanilang nakita. Sinabi ni Jin-soo na inaasahan na nila ito. Isa yung tarangkahang may antas na itim, kung saan may isang dakilang demonyo sa loob. Isang milagro na nakaligtas sila nang wala man lang tulong mula sa mga guild, at higit pa roon, nalinis nila ang lahat, salamat lamang sa isang lalaki. Nakakrus ang mga braso ni Leon, may mapagmataas na tingin, at nakatingin sa malayo. Si Hari, may gulat sa mukha, ay hawak ang isang tasa, nakatingin sa likidong nasa loob, at nagtanong, isa itong nakaligtas, tama. Ang isa na naiwan sa likod ng tarangkahan. Nakakrus din ang mga braso ni Jin-soo, may seryosong ekspresyon, at sinabi na tama yon, isa siyang nakaligtas mula sa ibang mundo. Minsan, may mga ganitong pangyayari, mga taong nabuhay sa loob ng tarangkahan. Ang mga tarangkahang lumitaw sa buong mundo sa nakalipas na 30 taon ay may mga karaniwang katangian. Isang mundo na nawasak o nasa proseso ng pagkawasak, iyon ang kanilang pangunahing katangian. Minsan, may mga nakaligtas na nagmumula sa mundo ng mga demonyo patungo sa mundo ng tao. Kasabay nito, taglay pa rin nila ang hindi kapanipaniwalang lakas na mayroon sila sa mundong iyon. Kaya naman, ginawa ng gobyerno ang lahat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at naghanda ng isang plano upang sila'y may recruit. At dito na nagtatapos ang ating video.
Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.